meron nga akong pinuntahang PCX 160 dito sa Sampaloc, Manila. Marami na nga ang gumawa rito at marami na ring napalitang pyesa. Ang problema pala ng motor na to, yung bigla na lang tumitirik. Kaya naman pagdating ko, sinalpakan ko ito ng diagnostic tool. Wala namang nakitang problema sa current, pero sa history andon yung CKP. Kaya naman nagsuggest ako sa may-ari na bumili na lang ng genuine stator assembly. Dalawang CKP sensor na nga ang nilagay dito. Hanggang ngayon hindi pa rin tumitino. Kaya naman kinalas ko itong lumang stator assembly. Pinag-aayos ko na rin yung mga wire dyan na pinagbabalatan dahil akala ng unang gumawa wiring problem. Pagdating ng pyesa, agad ko na nga itong binuksan para suriin. Nakita ko na genuine naman. Bago ko nga ito kinabit, binasahan ko muna ng resistance base sa output ng nilalabas ng multimeter. Naglalaro ito sa 0.3 to 0.4 kilo ohms. Sinubukan ko rin sukatin itong lumang stator at dito nga napansin ko na wala silang pinagkaiba. Matapos ko nga masukat ang mga resistance ng stator coil, kinakabit ko na nga ito sa PCX. Habang kinakabit ko nga itong stator assembly, isi-share ko lang sa inyo mga bossing yung mga naging experience ko kung bakit genuine ang pinabili ko. Pagdating sa mga Honda, particular dito sa CKP sensor, hindi tumatagal ang pyesa lalo na kung aftermarket. Hindi ko naman nila lahat. Siguro hindi pa lang ako nakakatsyempo. Yung mga ganitong problema ay walang pinagkaiba sa Aerox at NMAX. Ang ginagawa ko nga, tinatanong ko yung history ng motor. Plus, combine mo yung result ng scanner. Chinek ko nga yung resistance ng spark plug cap at pasok naman. Pero pagdating sa spark plug, nagpalit na nga ako kasi pudpud na. Matapos ko nga mailagay itong stator assembly at itong spark plug cap at spark plug. Susubukan kong paanda rin ang motor kung hindi ba nagkaroon ng problema. Matapos ko nga mapaandar itong motor, binabalik ko na nga itong radiator fan. At syempre itong mismong radiator, sinalinan ko na rin ito ng bagong coolant at ibinalik itong cover. Dahil pagkatapos nito, mayroon pa akong gagawin. Kaya naman ang sunod kong tinumbok itong throttle body para maglinis at mag-calibrate ng actuator at sensor. Matapos ko nga matanggal itong hose at itong fuel injector, sunod kong tinanggal itong terminal ng TPS at itong air idle control valve. Sinasama ko na nga ito sa aking home service para na nga rin maging quality at masulit ang mga bayad ng aking mga customer. Una ko ngang tinanggal itong air idle control valve. Ito yung nagko-control sa idle nitong motor. Pagkatapos itong TPS naman. Matapos ko matanggal ang mga dapat tanggalin dito sa throttle body, pinaghiwalay ko ito. At una ko ngang kinalikot itong manifold dahil maglilimang taon na nga itong motor. Marami na nga ang kumapit na carbon deposit. Kaya naman nilinis ko ito ng mabuti. Pagdating naman sa throttle body, eto kitang-kita nyo ang dumi. Diyan nga pala tumatagos yung hangin papuntang chamber para magkaroon ng idle. Hindi ko nga pala matanggal itong bracket ng throttle cable. Kaya naman dyan ko na lang siya nilinisan. Pinatungan ko na lang ng plastic yung butas ng cylinder head. Sinilip ko na rin kung walang awang itong butterfly valve at wala nga akong nakitang problema. And then, pinunasan ko naman ito ng malinis na basahan. At binabalik itong oil seal ng EIVC. At pagkatapos, huwag kalimutang higpitan ang mga tornilyo ng actuator. Pagdating naman sa oil seal ng TPS, binabalik ko na nga ito sa ba-install nitong sensor. At syempre, huwag kalimutang higpitan ang mga tornilyo. Matapos ko mailagay ang actuator at sensor, dinudugtong ko naman itong manifold at throttle body para makabit dito sa cylinder head. Pagkatapos, nire-reset ko nga ang ECU nito para mag-learn ang tinanggal kong actuator at sensor. At habang binabalik ko nga ang kaha nitong motor, pinapaandar ko nga ito para kung sakaling may problema pa dito pa lang maaayos ko na. Sa mga nagtatanong kung magkano ang inabot ng gastos, 2,900 sa home service and labor. Siya nga pala, taga Bagtastan sa Cavite ako. Bago ko nga tuluyang iwanan itong motor, pinaroad test ko muna kay Idol para malaman kung yung dating problema ay lalabas pa ba.